So yun boss, ano yung project natin? Bro, yung Polynesian. Nakasave lahat ng Polynesian dito. Oo nga no, puro akin yan Oo, Lloyd Lampaya album. Lloyd Lampaya album. Ngayon, ang diskarte, paano to? Maiiwanan to. Pero ang sabi ko nun sa kay misis mo, na iduduktong na lang. Paano to? Puputulin to? Hindi, kung kaya ba ikabit yan? Kaya ko siyang habulin eh. Ito, Pero yung sarili mo ng bagsakan ng masusunod nun, yung pattern mo na. kapag ganun ang nangyari, makikita mo talaga na ano, Na parang iba. magkaiba. Magkaiba. Kasi iba nga yung bagsak mo. Iba yung blow ko, iba yung ano. Iba yung flow. Katulad ng last time na ginawa ko Polynesian, di ba? Sa ibang bansa niya pinagawa yun. Tapos dito, gusto niya Polynesian, ginawa ko, hinabol ko yung nasa ibabaw, yun ang nilagay ko sa ilalim. Kumbaga, gumawa pa rin ako ng sarili kong flow, pero yung laman loob nito, yung mga detalye, yun naman yung inano ko, ginamit ko. Kumbaga para magmukhang iisang artist lang yung gumawa. Kapag pinutol ko kasi to, ginawa ko yung akin, alam mo na kagad na doon pa lang magkaiba na. So, pwede dito, maganda naman yung pagkakayari ng ibang ano niya, gamitin natin yung ibang meron siya, tapos yung iba doon akin na. Pero yung flow niya yung gagawin ko. Kumbaga, kung paano niya binabagsak yung poly niya, ganun ko rin gagamitin yung bagsakan na yun. Pwede. Tama ba yun? Maganda. Good day mga pade at panibagong araw na naman. Ang project po natin dito mga boss ay isang half sleeve wrap around na Polynesian. At kukunin lamang natin to ng isang araw. Dito mga bossing, ang request sana niya ay yung Polynesian na madalas natin ginagawa mga bossing. Ang kaso nga lang po, meron din po siyang lumang tattoo mga bossing na Polynesian din. Kaya kinausap natin yung ating bossing na kung okay lang ba sana na i-uniform na lamang po natin yung gagawin nating Polynesian nang sa ganun, maganda naman ito tignan pag natapos. So yun mga boss, ito yung project natin ngayong araw. So meron tayo ditong half sleeve wrap around na Polynesian. So dito mga bossing, meron po siyang dating tattoo dun mga bossing na ang gagawin natin ay i-continuous lang natin. So kung ano yung meron doon, ilalagay natin dito para mag-iisa lamang po yung sistema ng kanyang Polynesian na gagawin. Gaya na napag-usapan namin ng ating bossing. Kasi ang plano sana, ang gusto niya ay yung aking design. Kaso nga lang, syempre, mahalata mo talaga na magkaiba. Kaya nagkasundo kami ng ating bossing na gawin na lamang pong itong uniform para mas maganda tignan. At itong request ng bossing natin from Santa Maria, Bulacan. Santa Maria, Bulacan. Ma'am, shoutout ka. Shoutout sa mga tropa dyan sa Santa Maria, Bulacan. Sa mga kasama ko sa barko. Ayun, no? Parang kinakabahan ka, bossing. Hindi naman. Mati-TV na. Ay, ano na. Malalagay na sa page mo. So muli mga bossing, ang project natin ay half sleeve wrap around na Polynesian. Game! At ayun na nga, game na tayo. So para sa matinis natin mga bossing, dito ay gumamit tayo ng 14RS, ng 7RL, ng 9 Magnum, ng 15RM at ng 27RM. Yan po yung mga needle na ginamit natin mga bossing ha. At para naman po sa ating tinta mga bossing, dito ay gumamit tayo ng Ultra Black ng Allegory. At syempre, gaya ng lagi natin ginagawa mga bossing, dito ay inuna na natin yung base. Ito kasi yung paraan natin na para kahit paano mga bossing, is mapabilis po yung trabaho natin. Para sa akin kasi mga bossing, ito yung nagiging pundasyon talaga ng Polynesian mga bossing. Pero sa utak natin, nakaplano na po talaga ito mga bossing dahil nga po ito ay freehand talaga mga bossing at sa utak lang talaga lumalabas mga bossing. Kaya mga bossing natin dito is talagang purong tiwala lamang po ang ibinibigay sa atin kapag sila ay nagpapagawa ng Polynesian. At gaya na napanood sa video mga bossing, ang gusto sana ng ating bossing ay yung Polynesian na ginagawa natin madalas. Ang kaso nga lang talaga mga bossing, ang dahilan natin kung bakit natin hindi natin pinayagan yung gusto ng ating bossing, gawa nga po na talagang mahalata po yung mga bossing, gawa nga ng magkaiba po yung atake ng Polynesian na meron siya. Kaya kinausap natin ng maigi yung ating bossing at ipinaliwanag natin sa kanya yung mga posibleng mangyari. Dito kasi mga bossing is malaya naman po talaga kayo mamili ng design na gusto nyo ipagawa mga bossing. Pero kapag tinanong po yung artist ninyo mga bossing, syempre ang isasagot ng mga bossing kung saan po tayo mapapabuti. Kaya dito mga bossing, dun tayo sa mabuti, dun tayo sa tama mga bossing. Kaya kinausap natin yung ating bossing na habulin na lamang po yung kanyang lumang tattoo at gamitin yung mga laman loob doon mga bossing na yun naman yung magiging pattern sa ilalim na sa ganun is maging uniform nga ito pag natapos natin. Tapos kailangan na ng konting touch up sa taas mga bossing na sa ganun is maganda na po talaga at balanse na po yung mga ginawa nating baseline. Nangihinahin din po kasi ako doon sa Polynesian na ginawa ng unang artist mga bossing, kaya respeto po doon sa unang artist natin mga bossing. Okay sana na gamitin natin yung Polynesian na ginagawa natin madalas mga bossing. Ang kaso nga lang, doon tayo sa mas maganda talaga yung kalalabasan. At bago tayo magpatuloy, dumako muna tayo rito sa ating tanong ang portion. Dito ay nagtatanong po
po yung ating kaibigan na si Eric Tandas. May nagpapatato ba sa palad or okay lang ba magpatato sa palad? So yan po yung tanong ng ating kaibigan ha. Sa tanong ng ating kaibigan mga bossing na kung meron ba nagpapatato sa palad, yes mga bossing, meron po talagang nagpapatato sa palad. At kung okay lang daw ba magpatato sa palad, yes mga bossing, okay lang din po magpatato sa palad mga bossing. Kaso nga lang, meron naman tayo mga dahilan dito mga bossing kung bakit hindi po gaano kapatok ang magpatato sa palad mga bossing. Ilang dahilan dito mga bossing, gawa nga po na madali po mag-fade yung mga tattoo natin kapag inilagay po sa palad. Ang dahilan kasi nito mga bossing, sa paglabo kaagad ng tattoo doon sa palad mga bossing, gawa nga po na iba na po yung texture ng balat doon mga bossing ha. Katulad na lamang po doon sa braso natin mga bossing, mapapansin nyo na malambot po yung balat natin doon, at pagdating naman po sa palad mga bossing, medyo matigas na po at parang po siyang kalyo mga bossing, di ba? So yun po yung pinagkaiba nilang dalawa. Kaya kapag nilagay po doon yung tattoo mga bossing, is madali po siyang mag-fade mga bossing. At kung gusto niyo naman po na magtagal yung tattoo niyo doon mga bossing, is kailangan niyo po mag-take ng ilang session pa mga bossing. Nang sa ganun is mag-stay po talaga yung tinta doon sa ating mga palad. At paano ko nasabi yan mga bossing? Syempre naka-experience na rin po tayo ng ganyan mga bossing. Kaya alam na rin po natin yung mga sinasabi natin dito mga bossing, kasi nakabase lamang po tayo dito sa ating experience. At hindi lang po sa palad mga bossing ha, kahit po doon sa ibabaw ng ating palad mga bossing, doon sa may bandang kamao, ay iba na rin po yung texture ng balat natin dyan mga bossing. Kaya kapag nagpapatato tayo dyan, is kailangan po talaga mag-take pa ng another session nang sa ganun is maging matingkad po yung tattoo natin na inilagay doon. Kahit doon po sa daliri mga bossing o doon din po sa gilid ng mga daliri mga bossing, is talagang nagpipade din po talaga yung mga tattoo doon. So sana po ay nasagot ko po yung katanungan ng ating kaibigan ha. So ito po lang ating finished product mga boss. At total of 10 hours, o diba? Grabe ang tibay ni sir. Buti na lamang at napapayag natin yung ating bossing na sundin na lamang yung kanyang lumang tattoo. Sa may katanungan, message lang po sa ating Facebook page sa Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat!